Sa harap ng isang simpleng silungan sa gilid ng daanan, habang ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa mga dahon ng puno, nagtanong si Gang Yachi kung talagang doon sila magpapahinga at hihinto. Sumagot naman si Sorayang ng mahinahon, na nagtatanong kung mayroon bang anumang problema sa kanilang gagawin. Tumingin ng seryoso si Gang Yachi kay Sorayang at ipinaalala ang mahalagang balita na naibigay na niya kanina, na ang mga puwersa ng Jongnan sect ay nakarating na sa katimugang bahagi ng Shanxi. Batay sa bilis ng kanilang paglalakbay, tiyak na darating ang mga ito sa kanilang pwesto sa loob lamang ng 2 araw. Hindi nagbago ang paninindigan ni Sorayang at nanatili siyang matatag at tiyak sa kanyang desisyon. Ipinaalala niya kay Gang Yachi na sinabi na niya noon pa man haharapin at lalabanan niya ang mga darating na kalaban, kaya naman hindi niya naiintindihan kung bakit mayroon pa ring pagtutol at pag-aalinlangan. Muling nagtanong si Gang Yachi kung ang ibig sabihin ba nito ay gagamitin nila ang lugar na iyon bilang pananggalang at basehan ng kanilang depensa. Agad itong tinugunan ni Sorayang na sumang-ayon sa ideya ng pagkakaroon ng depensa, ngunit nilinaw na hindi ang mismong lugar na iyon ang gagamitin nila para sa layuning iyon. Dahil dito, lalong naguluhan si Gang Yachi sa kanyang narinig. Ipinahayag ni Sorayang ang tunay na plano, na silang dalawa lamang ni Dangpil ang lalabas upang harapin at tuluyang mapuksa ang mga puwersa ng Jongnan sect. Muli ay nagtanong si Gang Yachi nang may malaking pagtataka sa kanyang mukha, na hindi makapaniwala na dalawa lamang ang sasalubong sa buong pangkat ng kalaban. Ipinaliwanag ni Sorayang ang dahilan kung bakit sila lang ang makakilos, na si Yorin ay kasalukuyang gumagaling pa mula sa kanyang sugat at pagod, kaya hindi pa siya pwedeng pilitin sa mabibigat na gawain at pakikipaglaban. Samantala, si Anghua naman ay kulang pa sa tamang kasanayan at hindi pa lubos na marunong makipaglaban ng maayos. Dahil dito, walang ibang pagpipilian kundi silang dalawa lamang ni Dangpil ang haharap sa hamon. Tumango si Gang Yachi ng dahan-dahan, na tila napipilitang tanggapin ang katotohanan iyon. Idinagdag pa ni Sorayang ang estratehiya na gagamitin nila, na malaki ang pagkakaiba ng isang labanang inaasahan at isang biglaang paglusob at ambush, dahil alam nila kung ilan ang mga kalaban at kung saan at paano sila darating. Mayroon silang malaking kalamangan na salakayin ang mga ito ng hindi inaasahan. Nanatiling tahimik si Gang Yachi, habang unti-unting nauunawaan ang ideyang ito. Sa huli ay ngumiti ng bahagya si Sorayang, at tinanong kay Gang Yachi kung hindi ba nakakapagod at nakakasawa lamang ang basta na lamang maghintay at tumingin sa paligid, na parang naghihintay na bumagsak ang prutas mula sa puno ng kusa at walang ginagawang pagkilos. Sa loob ng isipan ni Gang Yachi ay inamin niya na tama ang sinasabi ni Sorayang, nakita niya ang katwiran sa plano, at ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng pagtanggap sa desisyon ni Sorayang. Sa harap ng isang mapa ng malawak na lupain, makikita ang makikinang na sagisag ng Righteous Heavenly Alliance, ang pangkat na may hawak ng kapangyarihan sa mga lugar na kanilang tinatahak. Ipinaliwanag niya na lalo niyang pinag-iingat ang kanilang mga galaw dahil nasa loob sila ng teritoryong kinokontrol ng samahang ito, ngunit idinagdag niya na bagamat kailangan ng lubos na pagiging maingat at masusing pagpaplano, hindi ibig sabihin nito ay dapat silang manatiling walang kilos at basta na lamang magtago ng walang layunin. Sa isipan ni Gang Yachi ay namangha siya sa talino ni Sorayang. Kinikilala niya ang kakayahang makakuha ng kalamangan kahit pa nasa gitna sila ng lupain ng mga kaaway, dahil dito ay lubos niyang naiintindihan kung paano nakamit ni Sorayang ang kanyang kasalukuyang katayuan at impluensya. Sa tanawin ng malamig at maulap na kalangitan, kung saan dahan daw ang bumabagsak ang mga butil ng nyebe, lumilipad ang 5 malalaking ibon na mabilis ang paglipad. Nagtanong si Sorayang kung naipadala na ba ang mahalagang sulat patungo sa Ice Palace. Sumagot naman si Gang Yachi na noong sila ay nasa tabi ng Yangtze River, ipinadala na niya ang 5 pinakamabilis na ibong mensahero, at sa pagtatansya ay dapat ay nakarating na ang mga ito sa malayong Northern Sea sa oras na iyon. Tumingin si Sorayang kay Gang Yachi at nagtanong tungkol sa kalagayan ng Steel Blood Fortress, ang matibay na kuta na kilala sa buong lupain. Agad itong sinagot ni Gang Yachi na tahimik na ipinadala ng kuta ang kanilang mga piling mandirigma patungo sa rehiyon ng Hubei. Sa patuloy na pagpapaliwanag, sinabi ni Gang Yachi na ang layunin ng puwersang iyon ay unahin ang pagliligtas sa kanilang mistress, ang kanilang pinuno at pinakamahalagang tao. Huminto sandali ang kanyang pagsasalita, na tila may mabigat na balitang nais pa nating idagdag. Agad na nahulaan ni Sorayang ang susunod na mangyayari, at sa kanyang isipan ay sinabi na matapos ang pagtatangka na iligtas ang kanilang pinuno, ang mga ito ay magtutuon naman ng pansin upang habulin at hulihin siya.
Tama ang hula, at kinumpirma ito ni Gang Yachi na sumang-ayon, ngunit nagbabala rin na hindi magiging madali ang kanilang mga plano dahil handa na sila at may sarili ring estratehiya na ipapatupad. Bahagyang ngumiti si Sorayang habang binabanggit na napansin niyang nabawasan na ang bilang ng mga Plum Blossom Swordsman na kanilang nakikita sa paligid. Kinikilala niya na maayos at matagumpay na naisagawa ang gawain ni Gang Yachi, kaya hindi na gaanong marami ang mga humahabol sa kanila. Sa isang mabilis na tagpo, makikita ang halos 100 mandirigma ng Plum Blossom Sect na mabilis na tumatakbo at humahabol sa landas ng mistress at ng kanyang tagapagtanggol. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at organisado, na napuno ng matinding pagnanais na maabyutan ang kanilang tinutugis. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na maingat at sa tamang panahon lamang niya ibinubunyag ang ilang bahagi ng impormasyon, kaya inaasahan niyang sa lalong madaling panahon ay dadaan ang mga humahabol sa direksyon ng Steelblood Fortress. Nagtanong agad si Sorayang kung anong uri ng impormasyon ang ibinigay niya upang mapunta doon ang mga ito. Nilinaw ni Gang Yachi na wala siyang direktang sinabi at utos sa kanila. Ang kanyang ginawa lamang ay ipinaalam sa tamang oras ang dalawang posibleng daan na maaaring tahakin ng grupo. Ang paghahati ng kanilang puwersa at ang pagpili ng landas ay naging sariling desisyon ng mga kalaban, na hindi nila namamalayan na sila mismo ang pumasok sa bitag na inihanda para sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at bahagyang nabuka ang kanyang bibig sa gulat habang nakikinig sa paliwanag ni Gang Yachi. Sa kanyang isipan ay nagtaka siya kung ang paghahati ng puwersa at pagpili ng daan ay sarili nilang desisyon ng mga kalaban. Kinilala niya na bagamat ito ang eksaktong resulta na nais niyang mangyari, hindi niya lubos na maunawaan kung bakit napakadali para sa kanila na mahulog sa ganitong sitwasyon ng kusa. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na ang tunay na dahilan ng pagmamadali ng mga kalaban, na ang matandang pinuno ng kanilang samahan ay patay na, ang kanilang pinuno ng sekta ay dinukot, at maging ang mistress na asawa ng pinuno ng Steelblood Fortress ay nawawala pa rin, dahil sa sunod-sunod na kasawiang ito, nasa matinding pagkabalisa at desperasyon ng kanilang mga puwersa, kaya't hindi na nila maingat na pinag-iisipan ang kanilang mga galaw. Sa isipan ni Dangpil ay napansin na ang kanilang pag-uugali ay makitid ang pananaw, walang dignidad, at malayo sa inaasahan mula sa mga mandirigma ng isang kilalang sekta. Sa kanyang isipan ay nagtaka siya kung ito na lamang ba ang buong kakayahan at talino ng mga kaaway na kanilang kinakaharap. Sa isang simpleng paglalarawan ng mapa, ipinakita ang mga galaw ng bawat pangkat, buuin ang ibinuod ni Gang Yachi ang sitwasyon. Ang puwersa ng Jongnan Sect ay papalapit na ng mabilis sa kanilang pwesto. Mayroong humigit kumulang 100 ng Plum Blossom Swordsman na humahabol sa mistress at sa kanyang mga tagapagtanggol. At ang mga piling mandirigma mula sa Steelblood Fortress ay ipinadala upang hanapin at iligtas din ang kanilang nawawalang pinuno. Habang nakatuon ang kanyang paningin sa malayo, inisip ni Sorayang na si Gang Yak ay ang maingat na gumagabay upang ang dalawang magkakaibang pangkat ay magkita at magsalubong sa iisang daan. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niyang maayos ang takbo ng mga pangyayari, ngunit kinikilala rin na kailangan pa ng karagdagang dahilan upang magkaroon ng tunay at matinding tunggalian sa pagitan ng dalawang panig na parehong humahabol sa iisang layunin. Lumapit si Gang Yachi at tinawag si Sorayang bilang young leader. Bago pa magtanong ng tuwiran si Gang Yachi ay tinanong na ni Sorayang kung ang plano ba ay patayin ang mistress at ang kanyang mga kasamang tagapagtanggol. Sumagot si Gang Yachi na may halong pagkagulat, dahil hindi niya inaasahang nahulaan agad ang kanyang nasa isip. Mahigpit na ipinagbawal ni Sorayang ang ganoong hakbang, at nang nagtanong si Gang Yachi kung bakit ay ipinaliwanag niya ang kanyang dahilan. Kinilala ni Sorayang na ang mistress ay talagang nakakainis, walang galang, at puno ng pagmamataas. Hindi niya nais na makita pa ang mukha nito muli, ngunit sa kabila ng kanyang hindi magandang pakiramdam dito, inamin niya na ang babae ay hindi kabilang sa mundo ng Murem at walang direktang kinalaman sa mga tunggalian ng mga samahan. Nagtaka naman si Gang Yachi kung sapat ba ang dahilan na iyon upang iligtas ang buhay ng taong iyon. Seryosong ipinaalala ni Gang Yachi kay Sorayang na kahit anong plano at layunin nila, hindi maiiwasan ang pagkawala ng buhay sa gitna ng digmaan at tunggalian. Kinilala ni Sorayang ang katotohanang nabanggit ni Gang Yachi, at ipinagtapat na bagamat hindi niya ito ipinagmamalaki, marami na rin siyang inosenteng tao ang nadamay at namatay dahil sa mga labanan at desisyong kanyang ginawa noon pa man. Inamin ni Sorayang ng tapat na minsan ay nalilito rin siya at nahahati ang kanyang isipan sa mga ganitong sitwasyon. Kinikilala niya na anong gawin pa nila,
ang mga desisyong may kinalaman sa buhay at kamatayan ay hindi kailanman magiging madali at magaan ang pakiramdam, pagkatapos ay nanatiling tahimik si Dungpil sa kanilang pinag-uusap. Bahagyang ibinaling ni Sorayang ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagiging tapat at tiyak na desisyon, sa kabila ng mga pagsasaalang-alang at posibilidad. Sa huli ay napagpasyahan niyang hayaan na lamang na mabuhay ang mistress at huwag isama ang kanyang buhay sa kanilang mga plano. Nakatitig lamang ng tahimik si Gang Yache, ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit matalas, habang iniintindi ang naging desisyon ni Sorayang. Sa harap ng dalawa, ipinahayag ni Gang Yache na susubukan niyang paunlarin ang tunggalian sa pagitan ng mga magkalabang pangkat ng hindi na kailangang kitilin ng buhay ng nasabing babae. Nagpasalamat si Sorayang sa kanyang pag-unawa, ngunit sinagot naman siya ni Gang Yache na hindi ito pasasalamat ang nararapat, kundi isang bagong aral na kanyang natutunan mula sa paraan ng pag-iisip ni Sorayang. Bahagyang ngumiti si Sorayang at nagbabala na huwag siyang isipin na isang taong lubos na mabait at maawin. Ipinaalala niya na kapag ang usapan ay ang kanyang mga tunay na kaaway, siya ay nananatiling walang awa at matigas ang puso sa pakikidigma. Sa mabilis na sagot ni Gang Yache ay ipinakita niyang alam na niya ang katangiang iyon, na nagdulot ng panandaliang pagkagulat at pagkakahiya kay Sorayang dahil sa mabilis niyang pagkilala dito. Inilarawan ang lalaking kilala bilang Sanggak, na tinatawag na Lightning Cloud Sword. Siya ay 49 na taong gulang, at 7 taon na ang nakalilipas mula noong siya ay nahalal at naging pinuno ng kanyang sekta. Ipinaliwanag na ang kanyang antas ng kasanayan ay halos kapareho ng pinuno ng Mount Hua sect, at ang bigat at lakas ng kanyang mga galaw ay katulad din ni Dungpil. Habang hawak ang isang nakatuping kasulatan, tinanong ni Sorayang si Dungpil kung kaya ba niyang harapin ko talunin ang kalabang ito ng mag-isa. Agad at walang pag-aalinlangang sumagot si Dungpil na kaya niya itong harapin. Tumingin ng seryoso si Sorayang at ipinaalala na ang kalabang ito ay hindi karaniwang tao lamang, siya ang pinuno ng isang kilalang at respetadong sekta, at itinuturing na isa sa mga haligi ng Orthodox Murm, ang mga kinikilalang marangal na mandirigma sa buong lupain. Dahil dito, inamin ni Sorayang na hindi magiging madali at tiyak na mahirap ang labanang kanilang haharapin. Nanatiling kalmado at puno ng kumpiyansa si Dungpil, idinagdag niya na kung ang kalaban ay isang mahirap na hamon, hindi rin siya dapat maliitin, dahil siya rin ay isang kalabang hindi madaling talunin. Habang pinagmamasdan ni Sorayang si Dungpil, napansin niya ang malaking pagbabago at paglago nito, na sa nakaraan ay hindi pa nito kayang mag-isip at magsalita ng mga bagay na may lalim at pag-iingat tulad ng ngayon. Upang matiyak ang kaligtasan, ipinayo ni Sorayang na kung sa pakiramdam ni Dungpil ay hindi pa niya kayang talunin ang kalaban, mas mainam na unahin ang pagpapaliban ng laban at pag-aaksaya ng oras. Nangako rin siya na susubukan niyang dumating at tumulong sa lalong madaling panahon kapag kinakailangan. Nakatitig ng seryoso at may matibay na kumpiyansa si Dungpil at itiniyak niya na nangako na babalik siya ng ligtas at matatapos ang kanyang tungkulin. Sa isang mabilis na pagtingin, napangiti na lamang si Sorayang sa sinabi ni Dungpil sa kanya. Sabay na humarap sa landas na kanilang tatahakin ang dalawa. Sa utos ni Sorayang, magsimula na silang maglakad ng mabilis at may layunin, habang si Dungpil ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Lumipat ang tagpo may ng utos na magsimula na silang maglakad ng mabilis at may layunin, sumunod ang mga disciples ng walang pag-aalinlangan. Pagdating sa pasukan ng isang makipot at matayog na bangin, tinanong ng isa sa kanila kung ito na ba ang tiyak na lugar na kanilang napagkasundo ang pagkikitaan. Naglalakad ang isang pangkat ng mga mandirigma na nakasuot ng puting kasuotan ng Jongnan sect, sa unahan ay ang 5th elder na si Jongwon. Matapos suriin ang paligid at ang mga anyong bato na pamilyar sa kanilang alaala, kinumpirma ni Jongwon na ito nga ang tamang dako. Sa loob ng bangin, nang mapansin ng kanyang kasamang 7th elder na si Myung-ho ang kanyang pag-iisip, tinanong niya kung may mali at kung may nararamdamang kakaiba. Ipinaliwanag ni Jongwon na wala siyang makitang tiyak na dahilan, ngunit mayroon siyang masamang pakiramdam at hindi mapakali ang kanyang diwa, na tila may nakatagong panganib sa kanilang dinadaanan. Sinagot naman siya ni Myung-ho na laging ganyan ang kanyang ugali, na laging nakakaramdam ng hindi magandang palagay sa halos lahat ng pagkakataon. Habang patuloy na naglalakad, itinuro ni Myung-ho ang dulo ng daanan, at ipinaalala na sa kabila ng banging iyon ay ang dating tirahan ng Heavenly Yin Cult. Kinumpirma ni Jongwon na narinig din niya ang tungkol dito, na ang mga dalubhasa ng Wudang sect ang sumalakay dito noon, at ang kanilang pinuno kasama ang mga salamangkero ay lahat dinakip at napasuko.
Sa kanyang pagmumuni-muni, ipinahayag ni Jong-un ang kanyang pag-asa na balang araw ay mayroon ding mamumuno sa Jongnan sect na kasing husay, kasing lakas, at kasing dakila ni Hyun-chun, ang taong namuno sa matagumpay na pagsalakay laban sa samahang iyon. Biglang yumanig ang buong paligid, ang mga bato sa gilid ng bangin ay nagsimulang gumalaw at bumagsak, habang ang malakas na ugong ay umalangaw-ngaw sa buong lambak. Sa pagtataka, napatanong ni Jong-un kung ito ba ay isang lindol lamang. Habang patuloy na yumanig ang lupa at gumalaw ang mga bato, napatingin si Myung-ho kay Jong-un at naalala ang sinabi nito noon. Itinanong niya kung hindi ba sinabi noon pa man na ang pundasyon ng lupang ito ay mahina at hindi matatag, kaya madaling gumuho kapag inalog ng malakas na puwersa. Bahagyang kumunot ang noo ni Jong-un at nagtaka ng mahina, ngunit agad din niyang napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Inamin ni Myung-ho na ang nangyayari ay higit pa sa kanyang inaakala. Ang pagyanig ay mas malakas at mas mapanganib kaysa sa kanyang hula. Ang kanilang mga mata ay lalong nanlaki habang nararamdaman ng dumaragandong na lakas na tila nagmumula sa iisang direksyon. Sa isang iglap, sumabog ang matinding puwersa na yumanig sa buong bangin, ang matataas na pader ng bato ay biglang gumuho at nagkapira-piraso, habang ang malalaking tipak ng bato ay lumilipad at bumabagsak ng mabilis kasabay ng matinding liwanag at alikabok. Nanlaki ang mga mata ng mga disciples ng Jongnan sect at halos hindi makagalaw sa gulat. Agad silang napahinto sa paglalakad habang ang mga bato ay bumabagsak sa paligid nila, at ang hangin ay humahampas ng malakas dulot ng pagguho. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa, at agad na inihanda ang kanilang mga sarili upang makaiwas sa panganib. Sa gitna ng kaguluhan, may sumigaw ng malakas upang bigyan ng babala ang mga disciples. Iniutos nilang umalis agad sa dinadaanan at umiwas sa daan, dahil ang mga bato ay patuloy na bumabagsak at tumatakip sa kanilang tatahakin. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang buong pasukan ng bangin ay napuno ng tambak na malalaking bato at makapal na alikabok. Ang dating daanan na malaya at bukas ay tuluyan ng natakpan at hinaranggan, habang ang mga puwersa ng Jongnan sect ay napapaligiran ng mga gumuhong bato sa loob ng makipot na daanan. Habang hamupa ang alikabok, nanatiling alerto ang mga disciples, naramdaman nila ang pagbabago sa daloy ng hangin at ang presensya ng ibang tao sa paligid, habang ang kanilang mga mata ay mabilis na lumilibot upang hanapin ang pinagmulan ng panganib. Sa gitna ng nausok at alikabok, dahan-dahang lumitaw ang isang figure na naglalakad ng mahinahon sa kabila ng gulo. Sa kanyang paglapit, nagsalita siya na tila walang pag-aalala, at sinabing marami nga palang kasama ang kanilang kalaban. Sa matinding pagtataka at galit, napasigaw si Myung-ho, tinatanong niya ng malakas kung sino ang taong iyon at kung ano ang kanyang layunin, dahil hindi nila inaasahan ang biglaang pagharang sa kanilang daan. Tumigil si Sorayang sa paglalakad at tumingin sa mga nalilito na kalaban, matigas ngunit kalmado niyang ipinaliwanag na malinaw naman ang kanyang ginawa. Sinadya niyang gibain ang pader ng bangin upang harangan ang kanilang daanan palabas, kaya wala nang ibang kailangang ipaliwanag pa ang kanyang pagkatao. Ipinahayag niya ang kanyang pagkatao, na siya ang kanilang tunay na kalaban. Sa matinding galit, sumigaw si Myung-ho, sa kanyang paningin ay tila walang galang si Sorayang, kaya't tinanong niya ng may paghamak kung alam ba nito kung sino ang kanilang kaharap. Agad namang sinagot ni Sorayang ng kalmado at walang pagbabago sa kanyang ekspresyon na kilalang-kilala niya ang kanilang pinagmulan, ang buong samahan ng Jongnan sect. Lalong nagalit si Myung-ho, at muling nagsalita. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ni Sorayang ang ganitong pagbabante kahit alam nito kung anong makapangyarihang samahan ang kanyang kinakalaban. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Sorayang na hindi siya basta-basta umaatake ng mga taong hindi niya kilala, hindi siya hanggal na makipaglaban sa mga estranghero lamang, kaya't ang kanyang ginawa ay may tiyak na dahilan at layunin. Nanlaki ang mga mata ni Myung-ho at kumunot ng husto ang kanyang noo sa matinding pagkagulat. Sa kanyang paningin, si Sorayang ay tila napakabata pa at halos hindi pa ganap na nasa hustong gulang, kaya't hindi niya matanggap kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang tulad nito na harapin ang kanilang buong pangkat. Sa utos ng kanilang pinuno, agad na humakbang ang mga disciples ng Jongnan sect at itinaas ang kanilang mga espada. Sa kabilang panig, nanatiling kalmado si Sorayang habang pinagmamasdan ang mga humahanda sa pakikipaglaban. Sa kanyang isipan ay lalo siyang natiyak sa kanyang desisyon at sitwasyon. Walang pag-aalinlangan na ang kanyang plano ay nasa tamang landas na. Sa kanyang pagmamasid at paggamit ng kanyang matalas na pandama, kinumpirma ni Sorayang ang buong kalagayan ng lugar.
Ipinaliwanag niya na ang lahat ng apat na panig ng daanan ay tuluyan ng hinarangan at sarado, at wala ng ibang tao at puwersa na naghihintay sa kabila ng mga bangin. Ang kanyang nalaman ay galing din sa impormasyong nakuha mula sa House Sect, kaya tiyak na walang makakatakas at makakatulong sa kanila sa loob ng lugar na iyon. Sa ilalim ng kanyang mga paa, unti-unting lumitaw ang kakaibang pulang chi na humahaplos sa lupa. Habang ito ay kumakalat, inamin ni Sorayang na matagal at mahirap para sa kanya na makipaglaban habang itinatago ang kanyang tunay na lakas, ang tinatawag na demonic energy. Sa mahabang panahon ay kinailangan niyang pigilan at itago ang daloy ng kapangyarihang ito upang hindi ito mapansin ng iba, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang dahilan upang magpigil pa. Naramdaman ng mga disciples ang biglaang pagbabago sa kapaligiran, ang hangin ay naging mabigat at mainit, habang ang pulang chi ay dumarami at lumalakas sa paligid. Nanlaki ang kanilang mga mata at nanlamig ang kanilang mga balat sa biglaang pagbabago ng presensya, na tila may mabigat at mapanganib na puwersang bumabalot sa buong bangin. Mahigpit na nakuyam ni Sorayang ang kanyang kamao, at ang makapal na pulang alon ng demonic energy ay umikot at bumalot sa kanyang braso. Sa kanyang pagpapahayag, sinabi niyang kahit noong sila ay nasa tabi ng Yangtze River, hindi pa niya lubos na ipinakita at ginamit ang buong lakas ng kanyang mga kasanayan na galing sa madilim na kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang ilabas ang lahat ng kanyang taglay na lakas upang harapin ang sinumang makakaharap sa kanya. Habang dahan-daw ang bumubuhos ang makapal na pulang chi sa buong paligid, sa isip ni Sorayang ay muling bumalik ang alaala ng kanyang nakaraang matinding laban. Napagtanto niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganap niyang ilalabas at bubuksan ang kanyang buong lakas mula noong huli niyang makaharap at makipaglaban kay Li Cheonsang. Sa gitna ng matinding pag-agos ng kanyang lakas, ganap na inilabas ni Sorayang ang tinatawag na Nine Depths Demonic Arts. Ang makapangyarihang uri ng demonic energy ay sumabog at bumalat sa kanyang buong anyo, na lumikha ng malakas na puwersang yumayanig sa lupa at gumugulos sa mga bato sa paligid. Nang maramdaman at makita ni Jong-un ang kakaibang at nakakatakot na daloy ng chi, nanlaki ang kanyang mga mata at nanlamig ang kanyang buong katawan sa matinding gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, at sa kanyang isip ay kinumpirma na ito ang tunay at ipinagbabawal na demonic energy. Agad din niyang napagtanto na si Sorayang ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na kasanayan, ang demonic arts, na kinamumuhian ng lahat ng marangal na mandirigma ng Merm. Sa isang iglap ay mabilis na kumilos si Sorayang patungo sa kanyang mga kalaban ng walang sinasayang na oras. Mabilis na pinakawalan ni Sorayang ang kanyang atake patungo sa disciple na nahiwa sa dalawa at walang pag-alinlangan na sinundan mabilis na atake patungo sa iba pang disciple na hindi na nakapag-react sa mabilis ng kanyang mabilis na pinakawalan na mga atake. Sa mabilis na pag-ikot, ibinaba ni Sorayang ang kanyang paa ng may buong lakas, na tumagos sa leeg ng mga disciple, agad na tumalsik ang mga dugo. Kasabay ng sunod na hampas, ang mga espada ng mga kalaban ay nasira at lumipad palayo sa kanilang mga kamay, at ang kanilang mga katawan ay ng kapiraso-piraso. Sa harap ng mabilis at mapaminsalang pag-atake, nanatiling nakatayo si Jong-un ngunit halos hindi makapagsalita sa gulat, habang sa kanyang isip ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang puso at isipan ay paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya lubos na matanggap ang nangyayari, na si Sorayang ay may ganitong antas ng lakas at kasanayan na kayang harapin ang buong pangkat ng kanilang samahan. Sa likuran niya, ang ibang mga disciples ay nanatiling nakatigil sa kanilang pwesto, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa, hindi nila matanggap na ang ganitong kalaking kapangyarihan ay nagmumula sa isang tao lamang, kaya't sa kanilang isipan ay paulit-ulit nilang itinatanong kung paano ito naging posible, habang nang talsikan ang mga dugo sa kanilang harapan. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang tumigil si Sorayang sa kanyang ginawa. Nakatayo ng tuwid at matatag si Sorayang sa gitna ng gulo, habang ang mga katawan ng mga not-along disciples ay nakahandusay sa paligid niya. Sa isipan ng mga natitirang saksi, hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakikita. Ang lakas na ipinakita ng isang tao ay tila higit pa sa abot ng karaniwang kakayahan ng sinumang mandirigma ng Merm. Bahagyang lumingon si Sorayang, at sa ilalim ng madilim na liwanag ay makikita ang kanyang mga mata na kumikinang ng mapula dulot ng buong paglabas ng demonic energy. Sa harap ng kanyang mga kalaban, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa, habang sa isip ng nakatingin ay tinawag nila siyang isang halimaw, isang nilalang na hindi karaniwang tao, dahil sa bilis at bigat ng kanyang mga atake na madaling nagpabagsak sa kanilang mga kasama sa loob lamang ng maikling panahon.
Sa ibang bahagi ng makipot na daanan, maririnig ang ugong ng gumagalaw na lupa at ang pagbagsak ng maliliit na bato mula sa matataas na pader ng bangin. Dito lumitaw ang matikas na anyo ni Sanggak, ang kinikilalang pinuno ng Jongnan sect at may titulong Lightning Cloud Sword, kahit nararamdaman ang pagyanig, nanatili siyang kalmado. Habang nakatingin sa nahuhulog na bato, sinabi ng Tuhan na tila totoo nga ang sabi ng iba na ang pundasyon ng kabundukan sa lugar na iyon ay mahina at hindi matatag, ngunit agad itong itinama ni Sanggak, at ipinaliwanag na hindi ang pagiging marupok ng lupa ang tunay na dahilan ng pangyayari, mayroong ibang puwersa na nasa likod ng lahat ng pagbabagong ito, isang bagay na hindi karaniwang nangyayari ng kusa. Habang naglalakad ng dahan-dahan sa gitna ng daanan, inamin ni Sanggak na may kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito at kung saan ito nanggagaling, kahit gamitin ang matalas na pandaman ng chi, hindi nila maabot ang pinagmulan ng kakaibang presensya dahil ito ay masyadong malayo pa, gayunpaman, pareho nilang naramdaman ang bigat ng hangin at ang tensyon sa paligid, na tila may matinding labanan na nagaganap sa hindi kalayuan. Tumahimik si Sanggak, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot habang nakatuon ang kanyang pansin sa direksyon ng kakaibang pakiramdam. Sa kanyang isipan ay sinubukan niyang pagdugtungin ang mga pangyayari, ang pagkawala ng kanilang mga kasama, ang pagguho ng daanan, at ang bigat ng chi na dahan-daang lumalakas. Sa gitna ng malawak na daanan sa pagitan ng matataas na pader ng bato, huminto si Sanggak at ang kanang tauhan. Sa matigas at malakas na tinig, sumigaw siya upang hamanin ang sinumang nagtatago sa paligid. Iniutos niyang huwag nang magtago na parang daga at ipakita na ang kanyang sarili ng hayagan, dahil alam niyang may ibang tao na nakamasid sa mga pangyayari sa kanilang dinadaanan. Kasunod ng kanyang hamon, maririnig ang malambot ngunit matibay na tunog ng mga yabag na humahakbang sa lupa. Lumabas si Dongpil, habang hawak kanyang espada, tuwiran niyang tinanong kung ang kaharap niya ay si Sanggak, ang kilalang Lightning Cloud Sword at ang pinuno ng buong Jongnan sect. Sa gitna ng makipot na daanan, agad na namutawi ang matinding galit ng tauhan. Sa kanyang paningin, ang pagharap ni Dongpil ng walang paggalang ay itinuturing na labis na kawalang hiyaan. Itinaas niya ang kanyang espada habang nagtanong ng may paghamak kung alam ba ng kaharap kung sino ang kanyang kinakaharap sa oras na iyon. Sa harapan niya, nanatiling matatag si Sanggak, habang hawak ang kanyang sariling sandata. Habang tinatitigan ang anyo ni Dongpil, unti-unting napagtanto ni Sanggak na totoo ang sinabi ng Young Master tungkol sa kalaban. Sa kanyang isipan, kinumpirma niyang ang kasanayan ni Dongpil ay tiyak na mas mataas at mas mahusay kaysa sa kanyang inaakala, higit pa sa antas ng kanyang sariling kakayahan. Habang unti-unting bumubuhos ang mekantab at mainit na daloy ng chi sa buong katawan ni Dongpil, naramdaman ni Sanggak ang bigat ng presensyang ito. Sa kanyang isipan ay napagtanto niyang kakaiba talaga ang kanyang aura. Ang makapal at matinding chi ng isang Supreme Peak Martial Master ay tila bumabalot sa buong paligid. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Dongpil at tuwirang sinabi na siya ang haharap sa kanya sa labanang magaganap. Sa kabilang panig, itinaas ni Sanggak ang kanyang espada ng mas matatag, habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Tinanong niya ng tuwiran kung si Dongpil ang may kagagawa ng pagdukot sa pinuno ng Mount Hua sect, na isa sa mga pinakakilalang pinuno ng mga marangal na samahan sa buong Merm. Sa isang iglap, sumugod si Dongpil ng mabilis, tumalon siya paitaas habang pinaikot ang kanyang katawan, at ang kanyang espada ay bumalot ng matinding daloy ng chi na lumikha ng malakas na ugong sa hangin. Ang bilis ng kanyang pagkilos ay hindi inaasahan, kaya't napaluwag ang mga mata ni Sanggak sa gulat habang agad na inihahanda ang kanyang depensa laban sa mabilis na pagdating ng atake. Nagbanggaan ang dalawang talam ng may lakas na yumanig sa buong daanan. Sa lakas ng unang pagtama, napaatras si Sanggak ng ilang hakbang habang ang kanyang likod ay dumampi sa pader ng bato. Ang malalaking tipak ng bato ay gumuho at bumagsak sa paligid niya dulot ng bigat ng atake. Sa kanyang isipan at damdamin, hindi niya may kakaila ang napakalaking lakas ni Dongpil, kahit na gumamit siya ng espesyal na pamamaraan upang mabawasan ang epekto ng matinding hampas, ang pagkabigla ay nanatiling malalim at hindi inaasahan. Sa kanyang pag-atras, itinanam ni Sanggak ang kanyang mga paa ng malalim sa lupa upang mapanatili ang kanyang balanse. Ang alikabok at maliliit na bato ay lumipad palayo dulot ng puwersang ibinuhos niya sa kanyang mga binti upang hindi tuluyang matamba, habang ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan upang makasabay sa bilis at lakas ni Dongpil. Hindi nagpahinga si Dongpil,
agad siyang sumugod muli ng mas mabilis kaysa sa nauna. Nanlaki ang mga mata ni Sanggak habang sinusubukang umiwas sa bagong atake, kasabay nito ay ang talim ng espada ni Dungpil ay halos dumampi na sa kanyang mukha. Sa bigat ng mabilis na pagtama ng espada, napaatras ng malakas si Sanggak, damaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kirot. Ang lakas na dala ng atake ay tumagos pa sa kanyang depensa ng chi, na nagdulot ng panginginig sa kanyang buong katawan habang pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili upang hindi tuluyang bumagsak. Puno ng matinding inis ang kalooban ni Sanggak habang itinaas muli ang kanyang espada. Sa kanyang isipan, tinawag niyang mayabang at walang modo si Dungpil, dahil sa bilis at tindi ng mga hampas na tila walang paggalang sa kanyang katayuan bilang pinuno ng isang dakilang samahan, pinuno niya ng lilang chi ang kanyang sandata upang palakasin ang susunod niyang kontra-atake. Sa isang mabilis na pag-ikot ng katawan, ibinaba ni Sanggak ang kanyang espada na may buong lakas, na nagpalabas ng malawak na alon ng chi na kulay lila. Hindi nagpahinga si Dungpil, sa halip na umatras, lalo pa niyang pinabilis ang kanyang galaw habang ang kanyang espada ay nababalot ng nagniningning na gintong chi. Ang dalawa ay nagpalitan ng sunod-sunod na atake na tila naging isang tuloy-tuloy na pagsabog ng chi. Ang mga alon ng ginto at lila na chi ay nagbabanggaan, na nagdulot ng pagguho ng mga bato sa gilid ng daanan at paglipad ng maliliit na tipak ng lupa. Sa malayo, ang tauhan ay nanunood ng hindi makapaniwala, at sa kanyang isipan ay hindi niya maunawaan kung paano nagaganap ang labanang iyon. Hindi niya matukoy kung sino ang may mataas na kalamangan, at higit sa lahat ay hindi niya kilala ang nakikipagtagisan ng lakas sa kanyang pinuno. Habang nanunood, lalong nadama ng tauhan ang bilis ng kanilang mga galaw, ang bawat pagtalon at paghampas ay masyadong mabilis para sa kanyang paningin, kaya't hindi niya masundan ang daloy ng laban. Sa kanyang pagtataka, inamin niya sa kanyang sarili na kahit siya ay may mataas na ranggo bilang pinuno ng Celestial Swordsman, wala siyang kakayahang makialam at hamarang sa pagitan nila, ang antas ng kanilang lakas ay higit pa sa kanyang abot. Lalong lumalim ang pagkamangha ng tauhan habang sinusuri ang itsura ni Dungpil, sa kanyang paningin, si Dungpil ay tila kasing edad lamang niya. Ngunit kahit ganoon ay nakakaharap niya ang kanilang pinuno ng pantay-pantay, pagkalipas ng ilang sandali, lalo siyang natakot nang mapagtanto ang katotohanan, hindi lamang pantay ang laban, kundi si Sanggak ay unti-unti nang nahihirapan at nasa ilalim ng kawalan ng kalamangan. Sa gitna ng gulo, itinaas ni Dungpil ang kanyang paa sa lupa ng may matinding puwersa. Malakas na pinakawalan ni Dungpil ang kanyang sipak patungo kay Sanggak. Habang pilit na sinalag ang atake, itinaas ni Sanggak ang kanyang palad na puno ng lila na chi upang page kontra-atake. Nanlaki ang mga mata ni Dungpil, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang biglaang pag-usbong ng matinding puwersa na nagmumula kay Sanggak, isang daloy ng chi na iba sa nauna. Itinaas ni Sanggak ang kanyang palad habang at mula rito ay sumabog ang makapal at nagniningning na lilang chi na umabot sa buong paligid. Ang alon ng chi ay tumama ng direkta kay Dungpil, na lumikha ng malakas na pagsabog na yumanig sa lupa at nagpadaus-dos ng mga bato mula sa pader ng bangin. Sa lakas ng pagtama, nagpaurong si Dungpil ng ilang hakbang at napaluhod sa matigas na lupa. Napabuga siya ng malakas na ungol ng sakit habang itinanim ang kanyang espada sa lupa upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa kabilang panig, hindi rin nakaiwas si Sanggak sa epekto ng sarili niyang atake at ng puwersang ibinalik ni Dungpil. Napaurong din siya, habang pinipilit niyang huminto ang kanyang pag-atras. Itinaas ni Sanggak ang kanyang kanang kamay upang suriin ang kanyang kalagayan. At sa kanyang gulat ay nakita niyang may tumutusok na matatalim na itim na shuriken sa gitna ng kanyang palad. Sa kanyang isipan hindi niya maipaliwanag ang nangyari, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at pagtataka habang dahan-daang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Masusing tiningnan ni Sanggak ang kanyang sugat, at 4 na piraso ng nakatagong sandata ang nakabaon ng malalim sa kanyang laman. Puno ng paghamak at galit ang tinig ni Sanggak habang tumitingin kay Dungpil. Sinabi niya na kahit isang mandirigma ng espada ay gumagamit ng mga nakatagong sandata, ito ay tanda ng kawalan ng dangal at duwag na pagkilos, ngunit kalmado lamang na sinagot ni Dungpil ang kanyang paratang. Sa isang seryosong tingin, ipinaliwanag ni Dungpil ang kanyang pananaw, sinabi niya na ang labanang ito ay hindi isang marangal na paligsahan at simpleng pagpapakita ng kasanayan, ito ay isang tunay na sagupaan ng buhay at kamatayan. Walang puwang ang mga patakaran ng kagandahang asal kung ang layunin ay mabuhay at mapatay ang kalaban sa anumang paraang makakaya.
Habang nagsasalita, unti-unting bumalot ang kakaibang nagniningning na gintong chi sa buong katawan ni Dumpil. Sa likuran niya ay lumitaw ang anino ng isang dambuhalang nilalang na may matatalim na pangil at matapang na anyo, isang sagisag ng buong lakas ng kanyang kasanayan. Mahigpit na hinawakan ni Dumpil ang hawakan ng kanyang espada, habang ang daloy ng gintong chi ay tumitindi at bumabalot sa buong haba ng sandata. Sa kanyang paniniwala, sa ganitong uri ng laban ay kailangang gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang matalo at mapatay ang kalaban, walang pagpipigil, walang pagkiling, at walang pag-aalinlangan. Sa sandaling lumitaw ang anino ng dambuhalang nilalang sa likuran ni Dumpil, nanlaki ng gusto ang mga mata ni Sanggak at nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa kanyang isipan, agad niyang nakilala ang anyong iyon bilang yaksha, ang maalamat at kinatatakutang sagisag ng isang kasanayang itinuturing na ipinagbabawal at walang kapantay sa buong mundo ng Murng. Hindi niya maipaliwanag ang takot na gumapang sa kanyang mga ugat, dahil sa lahat ng taon ng kanyang pamumuno, hindi niya inakalang makakaharap siya ng isang mandirigma na kayang gisingin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Dumpil, ibinaba niya ang kanyang sandata ng may buong lakas at tiyak na layunin. Sa kanyang puso at isipan, walang puwang ang pag-aalinlangan, ang ataking ito ay sadyang ginawa upang wakasan agad ang laban. Sa sandaling tumama ang puwersa ng kanyang espada, yumanig ang buong paligid. Ang lupa ay nahati sa isang malalim at mahabang bitek na tumatakbo mula sa gitna ng daanan hanggang sa mga pader ng matataas na bangin. Lumipat ang tagpo sa nakahandusay na mga katawan ng mga disciples ng Jomnan sect na wala ng mga buhay. Sa gitna ng nasirang lugar, nakatayo ng matatag si Sorayang, sa paligid niya ay ang malalim na bitek na humahati sa lupa, at sa kabilang panig ay nakapalibot ang natitirang mga disciples ng Jomnan na nakatayo ng may takot at pag-aalinlangan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa malayo, nakaupo nang nakaluhod si Myung-ho, mahigpit niyang hawak ang kanyang espada, sinabi niya na ang nangyayari ay imposible, hindi niya matanggap na ang buong lakas ng kanilang samahan ay madaling napagtagumpayan ng iisang tao lamang. Sinabi niya na hindi niya maipaliwanag ang pangyayari, at paulit-ulit niyang inaalala ang katayuan ng kanilang samahan. Ang Jomnan sect ay isa sa mga pinakamatatag at iginagalang na pangkat sa mahabang panahon, kaya tila hindi makatotohanan na sila ay mapapahamak sa ganitong mabilis at madaling paronem. Sa gitna ng matinding galit, hindi nakapagpigil si Myung-ho, puno ng puot at pagnanais na ipaghiganti, mabilis siyang sumugod papunta kay Sorayang habang itinaas ang kanyang espada. Sa kabilang panig, nanatiling kalmado at walang pagbabago sa ekspresyon si Sorayang, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at nakatuon lamang sa paparating na kalaban. Mabilis na kumilos si Sorayang nang mabilis na higit pa sa abot ng paningin ng karaniwang tao. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang makapal at nagniningning na pulang demonic energy sa kanyang palad patungo kay Myung-ho na napalipad sa kanyang sandata sa ere. Sa matinding ng pagkabigla, napabuga si Myung-ho ng malakas na ungol habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Sa sumunod na sandali, sinalo ni Sorayang ang espada at mabilis itong inilagay sa tamang posisyon. Lumapit si Sorayang kay Myung-ho na nakaupo ng walang lakas sa lupa, inilagay niya ang dulo ng kanyang espada sa leeg ni Myung-ho, habang ang kanyang kabilang kamay ay humawak sa tuktok ng ulo nito upang hindi ito makagalaw. Sa gitna ng katahimikan at bigat ng paligid, tuwirang itinanong ni Sorayang kung ano pa ang kinabukasan at kahihinatnan ng buong Jomnan sect matapos ang kanilang lubos na pagkatalo. Sa matalim at malamig na tono, ipinahayag niya ang kanyang tunay na pagtingin sa buong samahan. Ang Jomnan sect ay wala ng ibang halaga kundi isang bulok at tiwaling organisasyon na nagtatago sa likod ng kanilang reputasyon. Sa matinding ng takot, napabuga ng malakas na ungol si Myung-ho. Tinuluyan ni Sorayang ang si Myung-ho, sa isang iglap ay natamba ang katawan ni Myung-ho sa lupa habang ang dugo ay tumalsik sa paligid. Sa harap ng ganitong pangyayari, napasigaw ang mga natitirang disciples ng Jomnan. Sa gitna ng katahimikan na sumunod ay nakatayo si Jong-woo na namumutla ang kanyang mukha sa takot. Sa kanyang isipan, hindi niya may kakaila ang bigat ng pangyayari. Ang ginawang pagpatay ni Sorayang ay labis na mabangis at walang awa, na higit pa sa anumang inaasahan nila. Sa hanay ng mga nakapaligid na disciples, sa kanilang isipan, pareho nilang naintindihan na walang ibang kahihinatnan ang labanang ito kundi ang kanilang kamatayan, ngunit sa kabila ng matinding panganib, wala silang pagkakataong tumakas. Humarap si Jong-woo sa mga disciples habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding determinasyon. Sa kanyang pagsasalita,
Inutos niya sa lahat na ihanda ang kanilang sarili na ailay ang kanilang buhay, dahil hindi nila maaaring hayaan ang isang mandirigma ng demonic arts na makalaya at makapagpalaganap ng pinsala sa buong mundo ng Merim. Sa kabilang panig, habang pinapanood ni Sorayang ang kanilang mga kilos, isang ngiti ng kumpiyansa ang bumuo sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, naisip niyang mabuti na naging labis siyang mabagsik sa kanyang ginawa. Dahil alam niyang ang mga taong ito ay natatakot tumakas lamang dahil sa kanilang pag-aalala sa kanilang imahe bilang mga marangal na mandirigma. Ang kanilang pagkakahawak sa lumang kaugalian at dangal ang siyang magiging dahilan upang manatili sila sa kanyang harap, kahit na alam nilang sila ay tiyak na matatalo. Nakahanay ng maayos ang mga disciples ngunit puno ng takot sa kanilang mga mata. Sa kanyang isipan, tiyak niyang ngayon ay wala nang iisa sa kanila ang magtatangkang tumakas, at ang huling yugto ng laban ay magsisimula na. Namumutla na lamang ang mukha ni Jong-un sa kanyang mga nakitang mga pangyayari sa kanyang harapan ay wala na siyang magawa sa mabilis ng pangyayari. Sa isang iglap, kumilos si Sorayang ng buong mabilis, kasabay nito ay sunod-sunod na pinapatay ni Sorayang ang kanyang mga madaanan na mga disciple sa kanyang harapan. Sa isipan ni Jong-un, walang ibang salitang mabanggit kundi ang pagkilala na ang pangyayaring ito ay isang ganap na kapahamakan para sa kanilang buong samahan. Nanlaki ng gusto ang mga mata ni Jong-un habang nakikita ang bilis at lakas ng paparating na atake. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa gulat. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ng lubos ang katotohanan. Ang lakas ni Sorayang ay nasa antas na hindi kayang pantayan ng sinumang miyembro ng Jongnan sect, at ang kanilang paglaban ay walang ibang magiging wakas kundi ang kanilang lubos na pagkawasak. Sa lakas ng mabilis at walang awa na hampas ng espada ni Sorayang, damaloy ang dugo ng malakas mula sa kanyang sugat habang ang kanyang sariling sandata ay lumipad palayo. Sa isipan ni Jong-un, walang ibang maituturing ang pangyayaring ito kundi isang ganap na kalamidad. Ang lakas ni Sorayang ay tila hindi galing sa isang ordinaryong tao, kundi parang puwersa ng kalikasan na walang sinumang makapipigil. Ang espada ay umikot sa ere bago tumama ng malakas sa lupa, na lumikha ng malalakas na ugong at mga pabilog na alon ng hangin sa paligid nito. Sa kabila ng matinding sugat, pilit pa ring itinaas ni Jong-un ang kanyang tingin kay Sorayang. Ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang bibig habang siya ay inuubo ng paulit-ulit, at ang pawis ay bumalot sa kanyang mukha dulot ng matinding kirot at pagkawala ng lakas. Nagsalita siya ng may pagdududa, hindi niya maipaliwanag ang antas ng kapangyarihang nararamdaman, kaya't napaisip siya kung ang taong ito ba ay walang iba kundi ang pinuno ng kinatatakutang demonic cult na matagal nang binabantayan ng lahat ng marangal na samahan sa Merim. Hindi humarap si Sorayang, ngunit nanatiling malamig at walang emosyon ang kanyang tono. Sa kanyang sagot, ipinahayag niya na walang katotohanan ang hinala ni Jong-un. Sa kanyang pananaw, masyadong mataas ang tingin ng mga taong ito sa kanilang sarili. Ang tunay na pinuno ng demonic cult ay may napakalaking kapangyarihan at maraming mahahalagang gawain, kaya't hinding-hindi nito sasayangin ang kanyang oras at atensyon sa mga taong tulad nila, na para sa kanya ay walang ibang halaga kundi mga talunan. Sa matinding galit, pilit pa ring tumayo si Jong-un kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, itinaas niya ang kanyang kamao, habang ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa kanyang paniniwala, ipinahayag niya na kahit matalo sila sa labanang ito, hindi mananalo ang kasamaan, ang langit at ang kapalaran ay hindi magpapabaya, at darating ang araw na parurusahan ng mga makapangyarihang puwersa sa itaas ang kalupitan at kasalanang ginagawa ni Sorayang. Sa isang mabilis na paglingon lamang, ipinakita ni Sorayang ang kanyang tunay na ugali. Sa kanyang maikli ngunit matapang na sagot, ipinahayag niyang wala siyang pakialam sa anumang parusa, paniniwala, o banta ng kapalaran. Hindi na nakapagpigil pa si Jong-un sa matinding pagsabog ng kanyang galit, pinalakas niya ang kanyang natitirang chi hanggang sa lumabas ang nagniningning na lilang chi mula sa kanyang palad, na inihanda niyang ibato ng buong lakas kay Sorayang. Bago pa man makaatake si Jong-un, kumilos na si Sorayang, mabilis niyang hinampas ang kanyang espada patungo kay Jong-un na agad niyang pinutol ang ulo nito, nang walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng katahimikan na sumunod sa matinding sagupaan, sa kanyang isipan, mahinahong inalala ni Sorayang at kinilala niya ang lawak ng kanyang nagawa. Sa loob lamang ng maikling panahon, natalo at napasuko na niya ang kabuuang bilang ng 180 na Celestial Swordsman, ang mga itinuturing na pinakamatatag at may kasanayang disciples ng buong samahan ng Jongnan. Sa paligid ay makikita ang lubos na pagkawasak ng labanan, ang mga katawan ng mga natalong disciples ay nakahandusay sa buong lugar.
Ngunit sa kabila ng ganitong tanawin, wala ni Ketiting na pagsisisi ang nararamdaman ni Sorayang sa kanyang puso. Sa kanyang pananaw, ang mga taong ito ang unang nagsimula ng gulo at digmaan, kaya't ang kanilang kahihinatnan ay sarili nilang gawa. Gayunpaman, kinikilala pa rin niya na kahit tapos na ang laban sa bahaging ito, ang kanyang misyon at ang tunay na digmaan ay hindi pa ganap na nagtatapos. Nakatitig ng matalas at puno ng matibay na paninindigan si Sorayang, sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang desisyon, hindi pa natatapos ang kanyang misyon, at kailangan niyang harapin ang lahat ng hadlang hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Matapos ang madugong sagupaan, naglalakad si Sorayang ng tuwid patungo sa makikitang liwanag sa dulo ng makipot na daanan ng bundok. Sa kanyang likuran ay nakahandusay ang mga katawan ng daan-daang disciples ng Jongnan sect. Sa kanyang isipan, wala nang ibang dapat alalahanin, ang kanyang utos ay magpatuloy, kaya't tahimik ngunit matatag siyang humakbang palayo sa lugar ng digmaan. Ang tanawin ng makipot na lambak ay nanatiling tahimik, tanging ang mga gumuhong bato at alikabok ang naiwan bilang bakas ng lakas ng mga nabanggang chi. Sa ibang bahagi ng labanan, makikita si Sanggak na hinihingal ng malalim, sa kanyang katawan ay nararamdaman niya ang bigat ng mga natamong sugat. Sa kabilang panig, si Dangpil ay nasa parehong kalagayan, hinihingal ng malalim. Sa kanyang isipan, unti-unti niyang nauunawaan ang katotohanan ng kanyang kalagayan, ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ang Vajrayaksha Demonic Arts, ay may hangganan din ang kakayahang magpagaling ng sarili. Habang tumatagal ang laban, lalong nauubos ang kanyang lakas, kaya't sa bawat sandali ay lalong lumalaki ang dahado sa kanyang panig. Dahil sa kanyang natuklasan, naintindihan ni Dangpil na hindi niya kayang pahabain pa ang laban, sa kanyang isipan, kailangan niyang wakasan ito sa lalong madaling panahon bago tuluyang maubos ang kanyang natitirang lakas. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang chi sa kanyang espada, na nagdulot ng pagkinang ng gintong liwanag sa paligid ng sandata. Sa lakas ng kanyang puwersa, tumalon siya ng mataas habang inihahanda ang kanyang huling atake. Sa gitna ng kanyang pagtalon, biglang naramdaman ni Dangpil ang kakaibang pakiramdam sa kanyang likuran. Mabilis na sinalag ni Dangpil ang aura blade patungo sa kanyang likuran. Huminto sandali si Dangpil habang pinagmamasdan ang kanyang kaharap sa kabilang panig. Sa kanyang isipan, napaisip siya kung nakabawi na ba ang kanyang kalaban ng lakas at tapang upang muling makipaglaban ng buong puwersa, o kung ito ay nananatiling mahina pa rin matapos ang matinding sagupaan. Biglang naramdaman ni Dangpil ang bigat ng panganib na bumabalot sa kanya. Sa kanyang isipan, kinikilala niya na nasa kritikal na kalagayan na siya, kasabay nito ay agad na tinawag ng tauhan ng kanyang pinuno. Sa isang iglap, hamampas ang matinding alon ng chi na nababalot ng matingkad na asul sa espada. Sa gitna ng mabilis na pagkilos, ang mukha ni Dangpil ay napuno ng pagkabigla sa mga nangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na lumapit si Sanggak mula sa likuran ni Dangpil. Sa isang mabilis at tumpak na galaw, itinulak niya ang kanyang sandata papasok sa tagiliran ni Dangpil, na agad na nagdulot ng pagtalsak ng dugo sa ere. Sa bigat ng matinding sugat, napadaing si Dangpil at napakapit ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay kumulubot sa matinding kirot, habang nanginginig ang kanyang mga katawan sa sakit. Puno ng matinding paghamak ang ekspresyon ni Sanggak, tinawag niya itong kasuklam-suklam na mandirigma ng demonic arts, at nangakong papatayin niya ito ng dahan-dahan upang maramdaman nito ang buong bigat ng paghihirap bago tuluyang mawalan ng buhay. Ngunit bago pa man makapagdiwang si Sanggak, naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa kanyang naramdaman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Sa matinding pagkabigla, napabulong si Sanggak ng mga salitang puno ng pagdududa. Sa kanyang harapan ay nakatusok na ang espada ni Dangpil sa kanyang tagiliran. Sa kanyang isipan, imposible ang nangyayari, dahil sa bisa ng kanilang celestial arts, dapat ay paralisado at hindi na makakilos ng maayos ang sinumang tatamaan nito. Ngunit sa kaso ni Dangpil, tila walang epekto ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan, hindi niya maipaliwanag kung paano nananatiling matatag at may kakayahang kumilos si Dangpil sa kabila ng malalim na sugat at epekto ng kanilang sining. Sa malamig at mapanghamong tono, ipinaalala ni Dangpil kay Sanggak ang malaking pagkakamaling nagawa nito. Sa kanyang pananaw, naging padalos-dalos ang desisyon ni Sanggak na lumapit ng masyadong malapit, at kung naging mas maingat sana ito, hindi ito mahuhulog sa bitag ng sarili nitong atake. Sa kabila ng matinding pagdurugo at pagkawala ng lakas,
Lumitaw ang isang mapanghamong ngiti sa mga labi ni Dumpil, ipinahayag niya na tinatanggap niya ng buong puso ang anumang laban na hanggang kamatayan ang kapalit. Para sa kanya, ang ganitong uri ng sagupaan ang tunay na sukatan ng lakas, at kahit anong panganib ang dumating, handa siyang harapin ito ng walang pag-aalinlangan.